Hello, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Let's talk about bell pepper. Ang bell pepper po ay isang klase ng sili. Kapag sinabi pong sili, ang karaniwan pong iniisip natin ay ito ay maanghang, hindi po ba? Pero iba po ang bell pepper. Hindi po ito maanghang. Ito po ay medyo manamis-namis na merong bahagyang pait. Kaya tinatawag din po nila itong sweet pepper. Meron pong iba't ibang kulay ng bell pepper. Meron pong kulay berde, meron naman pong orange, meron pong dilaw, at meron naman pong kulay pula or red. Depende po sa klase at kung gaano po ang kanyang pagkahinog. Ang sabi po ng mga health experts, ang red bell pepper daw po ang pinakamasustansya kasi ito po ang pinaka-nutrient dense or pinakamaraming nutrients na taglay dahil ito ang pinakamatagal na nakakabit sa tangkay compared doon sa orange, sa yellow at sa green bell pepper. Ang bell pepper po ay pwedeng kainin ng hilaw o luto. At karaniwan, ito po ay inihahalo sa mga masasarap na putahe ng ulam at pagkain. Ang bell pepper po ay magandang source ng vitamin C, vitamin A at fiber. Meron din po itong antioxidant na nakakatulong para protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals, sa mga chronic diseases kagaya ng cardiovascular disease at iba pang cancer. Ang bell pepper po ay siksik sa vitamin C na mas mataas pa po kaysa sa orange. Kaya nakakatulong po ito para mapalakas ang ating immune system at labanan po ang mga sakit. Ang bell pepper po ay meron din pong mataas na vitamin A na nakapagpapaganda po ng ating balat at nakapagpapakinis ng kutis. Mahusay din po ang bell pepper sa pagpapalinaw ng mata. Nakakatulong po ito na proteksyonan ang ating mga mata laban sa macular degeneration at sa iba pang panganib na pagkakaroon ng mga eye diseases. Isa po dyan ang katarata. Di ba natural, pag medyo tumatanda na, nagkakaroon po ng katarata. Kung minsan kahit na medyo bata pa, nagkakaroon ng katarata. Ito po ay isang magandang makakatulong para makaiwas sa katarata. Makakatulong din po ito para magpababa ng blood sugar. Kaya maganda rin po ang bell pepper sa mga diabetics. Mababa po ang calorie content ng bell pepper kaya hindi po ito nakakataba. Mataas din po ang antioxidant level nito na makakatulong naman po para sa mga merong diabetes, sa merong hypertension, sa merong pong sakit sa atay, sa may sakit sa bato, at sa merong pong Alzheimer's disease. Makakatulong din po ito. Makakatulong din po ang bell pepper para ma-delay or pabagalin ang age-related memory loss o ang pagiging makakalimutin dahil po sa pagkakaedad. Ang bell pepper po ay makakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Meron po itong capsaicin, isang active ingredient ng bell pepper na nagre-relax po ng blood vessels at nagpapataas ng nitric oxide na tumutulong para protektahan ang ating mga blood vessels laban sa pagkasira. Makakatulong din po ito para mapababa ang risk o panganib na tayo ay magkaroon ng anemia or maging anemic. Ang payo po ng ating naturopathic practitioner, kumain tayo ng 1 hanggang 2 piraso ng bell pepper maghapon. Makakatulong po ito para malinis ang ating mga ugat at mapalakas ang ating cardiovascular system para makaiwas po tayo sa sakit sa puso. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.